Good morning po sa ating lahat. May pasabi po si Pastor Ben. Masarap daw ang mga pagkain doon tuna, kaya baka December na raw siya bumalik. Amen? So, pagpalain po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating paggalang sa salita ng Diyos, attention at yung ating concentration. Are you ready to eat the word of the Lord? Okay, let's open our Bibles. Luke chapter 5. Luke chapter 5, beginning verse 1. Ayan. Luke chapter 5, beginning verse 1. Ready na po tayo? Okay, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. He got into one of the boats. Si Jesus ba ay kumuha ng permiso kay Pedro para gamitin ang bangka o walang permission? Walang permission, ano? Jesus did not get permission from Peter. Yung boat mo, pwedeng pakialaman ng Diyos nang hindi nagpapaalam sa iyo. Halimbawa, yung boat mo, yung boyfriend mo, pwedeng talsikin ni Lord yan, hindi napapaalam sa iyo. Amen ba yun? Yung trabaho mo na pwedeng lahat. So, sabi rito, and ask him, yun. Doon siya, sabi niya, ask him to put out a little from shore. Tandaan po natin ito, lahat ng bangka natin, pwedeng gamitin ng Lord nang hindi na humihingi ng permission. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Remember, magdamag. Sabi rito, Simon answered, Master, we worked hard all night and have not caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Tandaan po natin ito, magdamag, walang huli, pagod na pagod. Sa ibang salin, Master, we've toiled. Sa toilet lang sila. We've toiled. Sabing ganon. We've toiled. Sabi niya, and caught nothing. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. If you were to choose, saan mo makikita ang milagro? Verse what? Verse 6. Nakalagay dyan, di ba? Ayan, huwag mo nang aalisin dyan. Ayan. So, ang verse 6, we want to experience the reality of verse 6. We want to experience the net breaking. Gusto nating makahuli ng maraming isda na halos masira ang lambat. And we call it miracle. Wala ba sa inyong gustong pumunta sa verse 5? Yun ang gusto ko. Master, we work hard all night and caught nothing. Ang gusto natin ay yung verse 6. Pero we are not interested in verse 5. Alam niyo ako, ba't ganito ako? Pagka pangit ang nangyari, ang tingin ko pangit. Pag maganda ang nangyari, ang tingin ko maganda. Pagka madilim, ang tingin ko madilim. Ba't ganon? Ba't ganon ang pananaw ko? Pagka pangit, pangit. Pagka maganda, maganda. Lahat ba ng maganda ay maganda? Ng pangyayari? Merong nabigyan ka ng trabaho, nakagraduate ka, nawala ka sa church, maganda yon. Maganda ba yon? Hindi. Bakit lahat lamang ng magaganda ang tinatawag nating miracle? Bakit lahat ng positibo, yun ang miracle? Nung bang mabilanggo si Joseph the Dreamer doon sa Egypt, isn't it a miracle? Or it's a misery? Ang title ng message natin ay The Miserable Miracles. All miracles come from misery? Yes.
I challenge you. Magbigay kayo sa akin ng milagro na hindi nanggaling sa misery. Sige, tingnan nyo. Lahat ng milagro galing sa misery. But the trouble with us, we hate miseries. We want miracles. Hindi ba? So ngayon, tingnan natin, we work hard all night and caught nothing. Misery or miracle? Miserable, miracle. Ang mahirap ito, miracle, miserable. Iyon ang mahirap. From misery to miracle, okay yan. Pero from miracle to misery, ayaw natin yan. Pero ayaw nating alisin ang ilagay sa utak natin na kailanman hindi magkakaroon ng miracle without misery. Diyan nagmumula ang lahat ng milagro. Kaya ang bilangan ngayon natin, kumusta na ang mga miseries mo? Tanong mo nga katabi mo, miserable ka ba? Ha? Kayong mga singles, miserable ba kayo? Malapit nang dumating ang miracle. Amen ba yun? Kayo nasa itaas, miserable ba kayo? Ang sabi ni Pedro, Master, we work hard all night and caught nothing. That's a miracle. Biro mo, a seasoned fisherman. The weather is good. Ang ganda ng lambat. Ang kanilang expertise as a fisherman. At gabi, tagbilog ng buwan, ang mga isda ay naglalabasan. They are so active. And yet, inihahagis ang lambat magdamag. Walang huli. It's a miracle. Biro mo, ang tagal-tagal mo na nag-aaral sa high school for 10 years, hindi ka pa rin nakakapasa. It's a miracle. Amen? Grabe, ang tagal mo ng cell leader. Hanggang ngayon, isa pa lang. Grabe, congratulations. It's a miracle. Provided you work hard. If you don't work hard, expect misery. Forever misery. Ang problema sa atin, hindi tayo umaalis sa misery. Why? Kasi ayaw nating yakapin ang misery. Mas marunong pa tayo sa Diyos. Siya nga pala mga kapatid, I want to introduce you the Lord that we are serving. Baka hindi natin alam ang programa niya. Baka hindi natin alam ang sistema niya. Lahat ng milagro ipinanganak sa misery. Kaya yung mga wala pang asawa, bihira kayong makakaranas ng milagro. Amen. Amen. Ayaw niyong maniwala. Okay. So mga kapatid, what's the meaning of miracle? Sabi ni Saint Augustine, miracles are not contrary to nature. They are contrary on what we know about nature. Hindi ito laban sa naturalesa. Laban lang to sa mga alam natin tungkol sa naturalesa. Lahat ng lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon, dumaan sa programang ito. Who are we to avoid this kind of system? If you will not embrace this system, you don't embrace God at all. Mga kapatid, sa ibang church, nung pinirich ko yan, ang lakas talaga ng palakpak. Ayun, ganun. Okay, nakuha rin. Okay. We work hard all night and haven't caught anything. Tagal mo nang nagninegosyo, 5 taon na. You work hard and yet, hindi pa rin kumikita. Congratulations. The Lord has a bigger and a better plan for you. Can you imagine kung wala ang verse 5? Pag wala ang verse 5, goodbye, verse 6. Wala tayong pag-uusapan ngayon. Basta halimbawa, pagkatapos ng verse 4, walang verse 4, ang verse kagad, at sila ay nanghuli at nakahuli na ng marami. Wala nang kwentong ganito. Wala na tayong matututuhan. Kawawa naman ng mga anak ng Diyos. Wala tayong encouragement, wala tayong mga specific examples na pinag-aaralan natin ngayon. Now, ano yung ginagawa mo ngayon ng buong puso at parang walang resulta? Hindi nangangahulugang failure ka.
Si Pedro, okay na sa atin kasi alam na natin ang istorya. But the trouble is our own stories. We don't know what comes next. Medyo magpipresume na lang tayo. Siguro, verse 6 ko, darating din. How do you define your own all night? All night moments in your life. Ang tingin mo, forever night. No, all night. Who knows, baka nasa 5:59 a.m. ka na. Ay, ano ba yun? AM ba yun? O, tama. 5:59, darating na yung 6:00 ng buhay mo. Tapos na. O maaaring ngayon ka palang nagsi-6:01 p.m. Yung all night mo ay nagsisimula. Sino sa inyo ang walang all night? Alam nyo kung sino walang all night? Those people who don't work hard. As long as you do the requirement, Master, we have worked all night. Yun ang papel natin. And caught nothing, mayroong bigger and better plan ang Lord sa bawat isa. Hindi ko alam kung ang bangka mo ay tagilid na. Hindi ko alam yung lambat mo ay sira na. Hindi ko alam kung nasaan kang dagat. Basta tayong lahat ay nasa Sea of Galilee, Lake of Gennesaret. Alam niyo ba, nakalagay sa Isaiah 49, ang Sea of Galilee ay magiging witness sa maraming milagro ng Panginoon. Sa John chapter 21, again, there was a fruitless night. Nang huli na naman sila Pedro, wala na namang huli. At sinabi ng Lord, ihagis muli. Alam niyo ang Panginoon, bago ka bigyan ng matinding huli, dadaan ka talaga sa walang kabuhay-buhay. Ngayon, Pastor, ano naman ang mabuti sa amin yan pag nalaman namin na gano'n? At least yung frustration mo, mababawasan. Kasi marami tayong tanong Ito pinagtataka ko. You know that life without problems is not normal. Okay? Life or problem-free life is not normal. So if it is not normal, why is it that we are surprised when there are pains and trials? Dapat masurpresa tayo, grabe sa taon na. Wala man na akong ka-trial. This is abnormal. Pero yun ang gusto natin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinag-uusapan ng speaker. Hindi ba gusto natin yung kawalang aral na aral ka, lahat pasado. Recitation, lahat sagot. Lahat bayad matrikula. Grabe, this is heaven. Ito talaga ang buhay. It is abnormal. That's why we are surprised when we are confronted by the realities of life. Kaya sabihin mo sa sarili mo, gumising ka, baby. Gumising ka. Mambira. Hindi lang dumating ang cell members, but ganito buhay. Ikaw, ang tingin mo dyan abnormal. Ikaw ang abnormal. Hello, andyan pa ba kayo mga kapatid? Ba't ganito ang buhay? Sige, pumunta kayo sa isang lugar na walang miseries. Dalawa lang yan. Mandaluyong at saka Chinese cemetery. Sigurado yan. Now, bakit ko sinasabi ito? Huwag na tayong masurpresa. Pag nag-asawa ka, tsak, magkakagalit kayo. Huwag nyo nang isipin yung, habang buhay kami, ay naku, hindi ako magkakasakit ng anak ko. Please, lumaya na kayo sa inyong mga kabaliwan. Hindi mangyayari yun. At kahit pwedeng gawin ng Diyos, the Lord will never do that. Otherwise, you will not experience a large amount of peace. You will never experience a net-breaking experience. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, hindi niya itinatago yung takbo ng buhay sa atin. Pag naging estudyante ka, maaaring may bubuli sa iyo. That's normal. Liligo ka, sandaan, busted lahat. That's normal. Di ako makarelate. Ay. Mga kapatid, pambihira.
lahat na lang, ang panahon lagi may bagyo. Normal. Ang church na to, minsan kulang tayo ng pera. Ano tawag doon? Yung katabi mo, topak, ano yon? Hindi, abnormal yan. Tataka pa tayo, ba't ganun sila sa opisina, pinagkakaisahan ako? Hindi kasi normal ang isip eh. Natural, sabi ng Lord, ipapadala kita sa lugar na kung saan maraming lobo. Hindi ba natin binabasa ang kontrata natin? You read the Bible at tandun lahat. In this world, you will have tribulations. Hindi sinabing, in this world, you have happiness. If you want complete happiness, go to heaven. Who wants to go to heaven? Doon ang lugar ng mga talagang, doon lahat yung mga pinapangarap natin. Men, nasa lupa ka pa. Hindi ito paraiso. Paraiso nga ito, hindi kumpleto. Pira-pirasong paraiso ang tawag dito. Hanggat narito tayo, maraming mga pangyayari sa buhay, yung mga nature na mararanasan natin. Titibok ang puso mo, minsan makasaktan ka, that's normal. Minsan, di ka makapag-enroll dahil walang pera magulang mo. That's normal. Di ba? Sa cell group mo, 12 taon na, isa pa lang. That's normal. Dahil God has a bigger and a better plan. Stop resisting the Father. Let us submit to Him. Si Pedro, hindi niya alam ang plano ng Diyos sa kanya. Ang tingin ni Pedro, this is misery. Why? Kasi wala pa namang milagro. Tayo, alam na natin na gano'n nangyari kay Pedro. Ang problema, yung ating lambat. Ang problema, yung ating dagat ng Galilea. Ang problema, yung ating bangka. Magdamag, walang huli. At hinugasan pa yung lambat, sobrang hirap. Bukod pa yung trauma sa kanyang utak na pag-uuwi ay walang makakain. Hindi ba ganoon tayo madalas? We work hard, but caught nothing. So ano ang posibleng ginagawa ng Lord pagka nasa verse 5 ka? You work hard all night and you caught nothing. Ano ang posibleng ginagawa niya? 3. Ilista niyo to, 3 para maging panuntunan natin sa buhay. Para kung dumating yung wala tayong huli, maiiwasan natin yung ma-down ng sobra. Number 1, you work hard all night and you catch nothing. It means, number 1, maybe God is intervening. May nakikialam sa ginagawa mo. Siguro ang Lord, lahat ng isda sa dagat ng araw na yon, pinapunta muna niya sa Palawan. Grabe, work hard all night. Ang lakas ng katawan ay sa lambat. And yet, walang mahuli. Grabe, may nakikialam. May nakikialam. Meron kaming isang cell leader. Merong bumola sa kanyang isang lalaki. Nung makita kita una, parang ikaw na kagad ang tinubok ng puso ko. Yan. Naniwala. Abnormal. Okay. Naniwala. Ang mata mo at ang mata ko'y nagsalubong. Ano yon? Duling. Okay, eyeball to eyeball. Eto na, kung talagang tunay ka, pumunta ka sa church. At magpo-propose siya sa church. Kahit na ganoon palang kadali ang pagkilala nila. Kasi siyempre, matagal na siya sa verse 5 eh. Walang huli eh. Alam niyo ba, kiwento sa akin, iyak siya ng iyak. Bakit? Nung pupunta na sa church, na-ICU. Nasa ospital hanggang ngayon, nasa ICU. Nakialam ang Lord. Dahil meron siyang mas magandang plano. At pagka titingnan niya ang buhay ng lalaking yun, mukhang marami siyang nakikitang hindi maganda. Grabe, pag ikaw ay nasa verse 5, napakalaking pasasalamat mo sa Diyos pag nalaman mo talaga. Kaya lang, hindi natin iniisip na nakikialam ang Diyos. Ang tingin natin doon, ang kapalaran ay napakamapagbiro. Biro yung tagal na, pero wala pa rin. Intervention. Ang ibig sabihin ng Lord, ang Lord sineset up ka.
pakikialam ng Lord. Kung meron kang ginagawa, na wala pa rin nangyayari, nagsisipag ka naman ng todo, wala pa rin nangyayari, congratulations! The Lord, pinapakialaman ka. Kaya wala ka pa rin boyfriend hanggang ngayon dahil pinapakialaman ka ng Lord. Kinukuha niya ang lahat ng liligaw sa iyong patay na patay ka. Amen! Hallelujah! Alam niyo po, nag-uusap kami, napapansin ko, sabi ko, bakit kila Bishop Oriel? Lahat ng primary ng babae, hindi nag-aasawa, taga-ibang church. Bakit yung lalaki, nag-aasawa, taga-ibang church? Pero pagka babae, parang wala nag-aasawang tagalabas. Sabi ko, baka kaya meron tong internal instruction. Tinanong ko, nakausap ko yung isang dating primary niya. Totoo po. Why? Kasi masisira ang cell group pag napangasawa ng primary na babae, taga-ibang church. Tiyak, kukunin ka eh. Paano yung cell group mo? I declare, tayo-tayo na lang ang magtalo-talo rito. Amen! Sabi naman ng mga babae, lugi naman kami, puro dry ang lalaki rito. Amen? Lugi ba kayo mga babae o hindi? Tubo kayo! Amen! Pero tingnan natin kung papasa kayo sa standard ng mga lalaki. Alam mo, mga lalaki, iba yan eh. Amen? Amen, mga kapatid yan? Dadaan kayo sa butas ng karayom bago kayo makapasa sa standard ng lalaki. Amen! Hallelujah! Ikaw na lang ang makarayom, bahala ka na sa buhay mo kung ano gusto mo dyan. Sabi ko, meron akong problema ngayon, ganon. Talaga, 2 primary. In love sa tagalabas. Grabe. At ang masama nito, hindi pa G12. What would happen to your cell group? 12 pa naman yan. The Lord will be responsible for them. Baliw! Wala ka namang prepare na Timothy na matindi. Iiwanan mo yan. Yung ba ang kapalit ng 12 kaluluwa, isang kabaliwan sa isang lalaking napaibig ka? Sasabihin mong, Lord, I give you my life. Pweh! Talaga namang yan. Pero sa JCCM Tondo, mukhang hindi mangyayari yun. Kinakabahan ako, inubla akong tubig ha. Mukhang may spirit. Eh. Sabi ko sa misis ko, i-discuss na natin yan kasi hindi natin alam yan. At least kayo ngayon, meron ba ritong primary na babae na may boyfriend sa labas sa ibang church? Meron? Wala. At least ngayon pa lang. Ngayon, kayo mga babae, dito sa loob, primary, ibaba na ninyo yung standard nyo. For the sake of continuity. Amen. Kung talaga mahal ninyo mga cell group nyo, ibaba ninyo. Deny yourself. Amen. Ayaw na mga babae. Ako, wag na lang, pati na to, kulto na to, ayoko na nito. Ay, nako. Talaga naman, oo. Isang imo lang, maniwala kayo sa akin. Nasaan ba ako? Pakikialam, set up. Pangalawa, you work hard and you catch nothing. The Lord is giving you a preparation. Get up. Walang huli. Sinet up ng Lord. Pinlano ng Lord. Lahat ng isda, pinalayas niya. Walang isda. Samantalang nung gabi, yun ang pinakamagandang makahuli. Sa araw, hindi. Sa araw, ang mga isda, nagtatago yan. At yung lambat, pag lumapag sa dagat, kitang-kita ng isda yan, lalangoy palayo yan. What happened? Bakit nung umaga, naglapitan? O, isa nga pala, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mas magaling pagka imposibleng-imposible ang sitwasyon. Tandaan natin yan. Huwag na tayong kumanta ng how great is our God if we take Him very lightly. He is no ordinary God.
Kaya mga kapatid, ang ganda pag makita natin to. So, ano ang isa pa? The Lord is intervening, nakikialaman Diyos, set up. Pangalawa, naghahandaan Diyos ng mas malaki, get up. And then, promotion. Look up, look up. Di ba? Yun yung ano nun. Sa nun. Everybody look up. 1, 2, 3. Mga kapatid, bakit hindi natin makita at maarok yung kagandahan ng verse 5? Ang tingin natin, pangit. Pero mo, sikap ka sa cell group mo, walang mangyari. Ayoko na. Oh. Sa akin, merong 2 leaders ko, kinausap ko. Sabi ko, baka akala nyo habang buhay kayo sa primary. Baka nag-e-enjoy kayo sa prestige. Abe, dapat mahalin ninyo ang responsibilidad ninyo. Kapag hindi pa rin kayo gumalaw ng todo, nag-work hard, mapipilitan akong ialis ko kayo dyan. Pero gusto ko nandiyan kayo. Sabay silang umiyak. Iyak talaga, iyak. Tindi, akala ko. Ano. Yung isa, ang nangyari, nabago ang pananaw, nagpunta sa prayer mountain. And then yung isa, talagang iyak na ngayon, ganyan. Ngayon sila, tuwan-tuwa nung nakaraang encounter namin. Meron silang 5, meron silang 4, at nagbalikan yung iba. Why? Because God is promoting it. Pero kailangan, mayakap natin yung verse 5. Huwag tayong magrebelde sa verse 5. Alam nyo, ang dahilan kaya mapapakinabangan natin ang verse 5, ito Because we change our perspective. Everybody say perspective. Sa Tagalog, pananaw. Alam nyo ba, kaya ka nandyan ngayon sa kalagayan mo because it is the result of your perspective. Lahat ng pag-asenso, isa lang ang panggagalingan. Isa lang ang pagsisimulan. Ano? Perspective. Kaya every time you hear messages, every time we stand here, I want you to change your perspective. Kasi marami tayong perspective na wrong perspective. Tulad ng madalas nating kinikwento, 2 salesman nagpunta sa Africa. Shoe salesman. Nakita niya lahat nakatapak. Cancel. Dahil ang mga tao rito hindi gumagamit ng sapatos. Yung isa dumating, nakita walang sapatos, nakatapak ang lahat ng tao. Sabi niya, double the order. Why? Kasi ang mga tao rito kailangan ng sapatos. Yung number 1, wrong perspective. Walang gagamit dito. Yung pangalawa, right perspective. Ano yun? Lahat gagamit dito. Nasaan kayo ron? Sa kalagayan ng buhay ninyo, ang kayamanan nating madaling makapagpapaakyat sa atin sa itaas, yung ating perspective. Alam nyo ba, kukunting tao ang tama ang perspective? Kaya ganyan ang buhay mo, perspective mo yan. Kaya hanggang ngayon naiiwan ka, wala kang cell group, perspective mo yan. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin at hindi perspective mo yan, walang kinalaman ang Diyos dyan. The Lord is doing 3 things. Intervention, preparation, and promotion. Kaya lang, baguhin mo ang perspective mo. Can you imagine, ang Panginoong Hesus nagpagaling ng taong paralitiko? Nung lumakad, ang nakita ng mga Pariseyo, yung banig na nakakalat, wrong perspective. Ang nakita ng mga makasalanan, nakalakad, yung lumpo, tamang perspective. Mga kapatid, walang nangyayari sa ginagawa ninyo ngayon. Kumusta ang perspective natin? Yung mga anak ninyo, hindi nyo maisama rito, problema ninyo. Paano na perspective natin? Pag ba pangit, pangit na. Remember, lahat ng maganda, lahat ng milagro, ipanganganak sa misery. Because we have miserable miracle. Si Lazarus, sila Marta, misery, namatay. Si Abraham, walang anak, misery. Si Daniel, napatapon sa Babylon, napahiwalay sa magulang sa murang edad, 14 years old. Misery.
Huwag na tayo mag-usap sa mga taong yun, yung sarili lang nating bangka, sariling buhay natin. Napabilang ka sa pamilya na irresponsable, misery. Mag-aaral ka, ikaw pa hahanap ng tuition fee mo. Misery. Hindi tayo makakuha ng mas malaking lugar. Misery. Pero tandaan ninyo, kung babaguhin natin ang ating perspective, magtutuloy-tuloy yan sa miracle. Kung merong miseries sa buhay, hindi nyo ako dadaigin. Pero hindi nyo na makikita sa akin ngayon yan. Pagkatapos kong tanggihan ang maraming offers, showbiz, isa lang yon. Sapagkat alam ko masisira ang focus ko. Amen. 6 na buwan naghawa ko ng charts, walang income. Misery. Ang mga members mo talagang sa pinakamababang antas. Misery. Lord, professional naman ako eh. Ba't ganito? Nag-apply ako sa embassy, 3 beses na denied. Misery. Nag-apply ako sa Japan noon, hindi para mag-dancer, kundi para tumugtog. Turn down. Misery. Nakagraduate ka sa high school, hindi ka kagad makapag-aral sa college, nahihinto ka. Misery. Ganoong katindi. Ang buhay namin noon, sa bahay namin noon, walang kuryente sa probinsya. Misery. Kakain ka, kailangan pupunta ka sa bukid. Misery. Kaya huwag niyong sasabihin, hindi ko naintindihan ang mga sinasabi ko. Nakapag-asawa ako, miracle. Kala nyo, ha? Kala nyo, bibigay ako, ha? Oy, narito. Kung wala kaya, ano sasabihin ko? Oy, talaga ka, ha? Alam nyo, ang saya sa charts. Tuwa ako sa isang brother dito. Sabi, Pastor, galing pa po kami sa malayo. Dito kami, bakit? May joy. Dito ko nararamdaman ang presensya. Whether you like it or not, ha, tandaan natin ito. Nung mga unang taon dito, misery. But now, you have reached the critical mass. Why? Marami na tayong hindi kilala rito. Why? Because malapit nang dumating. Unti-unting nararating. Hindi ba? Unti-unti. Misery. Panipis na ng panipis. At kung magpapatuloy lang tayo na baguhin natin ang perspective natin, di ba? Alam niyo ba kung bakit marami tayong bagong visitors? Dahil gimmick tayo, dahil ano? Hindi. Marami tayong bagong visitors kasi maraming bagong believers. Sapagkat ang mga bagong believers lang ang nakikipag-usap sa mga unbelievers. Yung matatagal na hindi open, wala na. We don't gravitate to unbelievers. Only the new believers have the access to the unbelievers. Kaya ang paraan para dumami tayo, damihan ng new believers sapagkat sila ang magmamagnet sa mga unbelievers. Yung mga matatagal na, medyo hirap na. Kapitbahay mo, Christian na. Kasama mo, Christian na. Kalaro mo, Christian na. Sa opisina, Christian na. Hindi natin alam, hindi na tayo useful ngayon sa Great Commission. Kaya yung mga bago lumipas sa 3 taon, kailangan ma-develop na ng gusto yan. Kasi time will come, ang magiging mga kaibigan yan, mga believers na rin. Samantalahin natin hanggat may bago. Bihira lang yung matagal na nakikipag-mingle pa rin sa mga unbelievers. Why? Because we don't feel comfortable. Yan ang dahilan. Kaya sa amin ngayon, hindi bumababa sa 20 visitors every Sunday. Minsan 50, minsan 30. Tinitinan ko, invited by. Sino yun? Pastor, kung kilala mo yung nag-invite, hindi tayo dadami. The fact na hindi mo kilala yung nag-invite, ibig sabihin, we have reached the critical mass. Kaya pasalamat tayo doon sa mga nag-akay sa mga bago. Amen? Bago ka pa ba? Ba't wala kang dala? Hindi ka bago. Ano ka? Bagu-baguhan lang. Di ba? Yun po ang ano. Kaya kailangan i-challenge natin sila. Remember, ang misery, unti-unti nagpapaalam na tayo. Do you know that majority of G12 churches are not experiencing the critical mass? Why? Konti lang.
Kasi nga, babaguhin ang perspective mo. Alam mo, nakikita ko ngayon, mentras, hirap na hirap tayo, bago ang perspective mo, hindi, nakikialam lang ang Lord. He has a bigger and better plan. I know, time will come, darating ang araw na ang Panginoon, makakahuli rin ako. Ihagis mo sa mas malalim ang iyong lambat, and then, for a catch. Hindi sinabing for practice lang. No, for a catch. At maniwala po kayo, kapag ka nagbago tayo ng perspective, may iba. Kung makulit ang members mo, baguhin mo ang perspective. Remember this. People, they are not against you. They are just for themselves. Baguhin mo yung perspective mo. Why? Kasi masasaktan ka eh. Nagsasalita ka sa kanila, hindi nila tinatanggap. Parang kaaway ko sila. No, they are not your enemies. They are just for themselves. So, medyo bababa ngayon ang ano mo. Hindi ka magtotopak ngayon. Eto, why do you want to climb the mountain? Because I want the world to see me. You will be frustrated. Eh anong paraan? You climb the mountain because you want to see the world, not for the world to see you. If your perspective is for you to be seen by the world, you will be frustrated. Ako yung magsiserve ko para dumami, para makita ako nila. No. Baguhin mo ang perspective so that I want to see the world. I want to see the glory of the Lord. Amen? Grabe, ang dami mo pong matututuhan habang ikaw ay nakatitig, nag-analyze ka, Lord, change my perspective. Otherwise, hanggang dito na lang ako. Bumaong ka sa utang. O anong perspective mo? Anong wrong perspective? Tataguan ko na lang yung pinagkakautangan ko. Lord, kuhanin mo na po yung pinagkakautangan ko. At least acquitted. Di ba? Lord, sana po magkaroon ng amnesia, makalimutan, masunog ang mga papeles. Dapat ganito, Lord, magpahuli ka sa akin, lambat ko, so that I can settle. Hindi ba ang gandang perspective, no? Amen? You go to a place, you must not go to a place where you will be tolerated. You go to a place where you will be celebrated. Ganun ang perspective. Mami-minimize natin yung mga pain sa buhay natin. Kamukha nitong verse 5. Alam mo, maraming pinatay na Christians dahil sa verse 5. They work hard all night and caught nothing. Ang dami nang tumigil na ganyan. Nagpaalam na. Ala na talaga, ayaw nang gumawa. Why? Kasi hindi nila naalakikita. Yung verse 6 eh. Mga kapatid, malapit na ba kayo sa verse 6? Amen? Sino sa inyo ang malapit na sa verse 6? Say amen. Okay, do you work hard all night? Baka one night ka lang. Di ba? Do you hardly working? Or you are working hard? Ang pinag-uusapan dito, hindi lang work ha, kailangan hard. Amen. Pag ako yung nagpupunta sa iba't ibang church, nakita kong problema, ang daming mga maling perspective. Kaya natural, hindi aangat sa buhay yan. Ako sinasabi ko sa aking mga leaders, sabi ko sa kanila, alam nyo, ako German Shepherd. Hindi ako magkakaanak ng askal. Pero kung tingin ko sa inyo, para mga mukhang askal kayo. Pastor, ngayon lang yun. Nasa verse 5 kami eh. Sabi ko, 10 taon na tayo magkakasama, askal pa rin kayo. Sabi ko gano'n, hindi pastor, mas matagal, mas malalim ang plano ng Diyos. Naku, lukuhin mo pa ako ha. Isa ka lang, pastor. 15 taon pa lang tayo magkakasama eh. Eh, askal ka pa rin eh, pastor. Huwag ka mag-alala. Ang lapit na ng verse 6 sa buhay ko. Pero at least magandang perspective, di ba? Kaya lang, if they really work hard, meron akong kinausap na businessman, bagsak lahat. Bagsak. Lahat ng tayo niya, bagsak. Kung mandidato, talo. Lahat bagsak. Alam mo, kung hindi ko nausap, bagsak na talaga. Nausap ko. Sabi ko, sir, alam mo, ang tao na gagawin yung deklarasyon mo, ikaw ang nagdeklara nito sa church eh. Sa akin pala, sa akin. Ang iyong pangarap, makapagbigay ka ng 100,000 pesos a month sa church. Hindi ko sinabi sa iyo yun. Alam ko hindi galing yun dahil nagugutom ka lang, may sakit ka. Alam ko galing sa Diyos yun. Why? Because the Lord has given you. Ito lagi kong pinasabi ito ha. Every one of us, the Lord has given us
the given. Matangkad ka, the Lord has given you that given. Maybe, basketball player ka, sisikat ka. The Lord has given you the academic excellence. Hindi mo ano yun. That's given. Marami sa ating given. Kaya lang, yung mga given na yun, hindi natin nadidiscover. Sabi ko sa kanya, alam mo ba yung given mo, napaka-generous mo. Wala ka na, and yet binibigay mo pa sa ministry. Ikaw lang ang nakita kong nagganyan na, nagsisimula pa lang, ang pangarap ko, Pastor, baka pagbigay ko 100,000 a month. Eh, yung mangarap ka lang mahihirapan ka na Sino sa inyo ang nangangarap na magbibigay ng 50 mil monthly? Say amen. Yan pa lang, struggle na hinihimatay ka na. Naku po, Panginoon po. Iniisip mo pa lang yun, ha? Pero siya. Kaya sabi ko, ang laki ng kita ko sa potential mo. Yung gani-ganito lang yan, preparasyon ng Lord yan. I'm tell you, lilipad ka. Isang araw lang, versig sa buhay mo, darating na. Pero alam mo, lahat ng ano niya, business, bagsak. Cell group, bagsak. Politics, bagsak. Lahat ng gawin niya. Bagsak. Wala na siyang kagana-gana sa buhay. He is a victim of the wrong perspective. Biktima siya ng wrong application of verse 5. Siguro makaka-relate kayo sa kanya. Baka kamukha niya kayo. Lahat ng fields na puntahan mo, you catch nothing. Failure ka ba? I cannot say that. Dahil hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos sa iyo bukas. Pero when you change your perspective, malaki ang laban mo. Sa totoo lang, kaya tayo nagsisimba, isa lang ang dahilan, to challenge and to change your perspective. Pagkatapos ng message na to, at ganun pa rin ang utak mo paglabas mo, hindi na talaga kami aasenso. Wala nangyari. Wala na akong magagawa dyan. Ang prayer ko na lang, na pakialaman ka ng Lord. Kasi meron akong mga kilala, talaga naman pong leader na kung mamuhay parang isa lang ang solusyon, yun? Intervention of the Lord. Yung walang panahon, sinisingit na lang si Lord. Isa lang ang pag-asa natin yun, pakialaman siya ng Lord. Ang prayer ko, kung meron kayong kinababaliwang iba, hindi kaya ng pastor yon, hindi kaya ng cell leader yon. Ang Diyos, hina-challenge mo ang Diyos na pakialaman ka. Sabi mo nga sa katabi mo, sana pakialaman ka ni Lord. Sana. Si Tintin, sana pakialaman ng Lord. Okay. I-prepare na niya, dumating na isang araw dito, na naghahanap ng church. Ito ba ang G12? Sabi sa akin ng Lord, dito ko raw matatagpuan ang matagal ko nang hinihintay. Hallelujah, revival! Tuloy, 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 tuloy. Oy, it can be possible. It can be possible. Master, we work hard all night and have caught nothing. Ito pangalawa. Ito ang huwag niyong kakalimutan. But because you say so. Di ba may kantang say so? Di ba may kantang gano'n? Say so. But because you say so, I will let down the nets. Tanongin niyo, is it a wholehearted obedience nung sinabi ni Pedro, but because you say so? Kung ikaw yun, magdamag walang huli, pagod na pagod. Tapos, sasabihin sa'yo, umaga na. Grabe, a seasoned fisherman, and he is just a carpenter. Anong klaseng obedience ang gagawin mo? Nung inihagis ni Pedro ang lambat, ang sabi, let down the nets, pero ang inihagis niya, isang net lang. Sa ibang saling kasi, net lang Kung ikaw si Pedro, anong klase ang pagsunod mo, paghagis ng lambat mo? Pero sinabi mo buisit na buhay to. Ano sa tingin mo? Hindi, you can imagine. Alam mo, kung ma-interview na natin si Peter, anong klaseng tibok ng puso mo? Alam mo, ako tingin ko, half-hearted. Kasi unang-una, nanonood yung mga kasama niya. Siguro, wala namang mawawala. Pero alam ko, hindi wholehearted yun. Pero alam niyo, maganda sa Lord, kahit na hindi ka wholehearted, basta nagbagong perception mo, makakahuli pa rin. Napakabait ng ating Diyos. Kaya alam mo, grabe, pag nag-worship talaga tayo, pag hindi ka naglakbay yung mga matitinding ugali ng Diyos, ritual lang ang ating praise and worship. Ritual na ritual.
Pero pagka pumunta ka rito, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo na akong patigilin. Okay. Pero kung talaga naman pong buong puso, na-analyze mo kung anong klaseng Diyos meron tayo, iba ang mangyayari. Amen? But because you say so. Change your perspective. Pangalawa, check your performance. Ano yung performance niya? Hindi lang working hard. Working hard, work hard, plus word heard. Okay? Merong iba kasi, working hard lang. Yung iba naman, word heard lang. Walang working hard. Wala rin. Work hard plus word heard equals big catch. Wow. Di ba? Ang daming huli. Amen? Excited ba kayo ng paglingkuran ng Diyos natin, lalo na kung nadi-discover natin kung ano ang kanyang pattern, kung ano ang kanyang sistema. Mga kapatid, patawarin natin ang Diyos dahil sa verse 5 ng buhay natin. Hindi natin alam, merong mas wonderful plan ang Lord sa atin. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Verse 6, alam na alam natin ito. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Dito ako mag-conclude sa verse 7. Tingnan mo nga sa verse 7, meron ba? Verse 7 nakalagay rito. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. How many boats are there in verse 7? How many boats? 5, 6, 7, 8, 10. Ilan? Ilan ang boats? 2 lang? Nasaan si Pedro? Ha? Nasaan si Pedro? Nasa kanyang bangka. Tapos meron pang boats. Ilan yon? O ilan na? 3. Okay, 3 boats. Okay? Everybody say, ayan, 3 boats. Si Peter, siguro malat na. Kaya sumignal na lang siya. Di ba? Signal na lang. Paano kayang signal niya? Pero ako, pinakamagandang signal yung ganito. Meron ba sanay mga ganito? Sino sa inyo sanay mga ganon? 1, 2, 3. Para namang aso yung tinawag mo. Hindi nga. Alang sanay mga ganon sa inyo? Wala bang sabungero dati nung araw dito? Yung mga barker na, wala. Meron ba siya taas na ganyan? Oh, parang ka nagtatawag ng hangin yan. Sa church, meron ganun. Lakas talaga pag gano'n. Signal. Alam nyo ba yung sinignalan ni Pedro? Nakikita naman nila na nahuhulog muli sa dagat yung huli. And yet, they didn't come. Marami sa atin, ang dami nating huli pag Sunday, nahuhulog. Mga nanunood lang ang iba nating partners. Siguro hindi tayo sumisignal. Amen? Hindi tayo sumisignal. Alam nyo, ang church na walang spirit of partnership, marami lang mawawala. Babalik sa dagat. Tapos tatanong tayo, Lord, ba't ganito? Kaya nga, change your perspective. Ano yung una? Change your perspective. Pangalawa, check your performance. Ngayon ito, consider your preference. Which is better? Sole proprietorship or partnership? Sa church, pag sole proprietor, pag ang pastor lang ang nagko-consolidate, konsumisyon yan. Maniwala kayo sa akin, ang daming mawawala. Kaya nga ang ganda nito Pag merong sumisignal, ako sumisignal ako. Alam mo ba? Alam mo ba sa amin, pag merong maraming visitors, hindi kaya ng ilan. Hindi kasi tayo sumisignal. Ang prayer ko, umalis tayo yung preference natin from good to great. From good to great. Ano yung good? Sole proprietorship. Ikaw lang.
Ikaw lang nagpe-pray, ikaw lang nagpa-follow up, ikaw lang, okay lang, habang nanonood ang iba. Huwag mo silang signalan, kaya mo yan. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Sige, gawin mo yan hanggang mabawi ang buhay mo. Sole proprietorship, ikaw lang ang magpipreach, ikaw lang lahat, pati prayer, pati benediction, pati communion, huwag mong ibigay sa iba, ikaw lang at nabibilang na ang araw mo. Dahil kailanman hindi ka susuportahan ng Lord if you do it alone. Remember, G12 is not a solo. It's a chorus. Dapat na nagko-consolidate ngayon, cell group ang nag-evangelize. Cell group, hindi isang tao lang. Now we have seen the tremendous growth because of that spirit. From good to great. From good to great. This is my conclusion. Actually, marami pa yan, kaya lang, tatapusin ko na rito. From good to great. Mga kapatid, alam nyo ba, sa Amerika, merong isang doktor na naka-discover ng painless at cheaper price for chemotherapy sa mga breast cancer. Nagda-diet siya ng fruits, naghahalo siya ng fruits. Nilalagay niya sa isang lugar na maganda ang pasyente for a month. Titreat nila at maraming gumagaling. Nalaman ng mga American doctors, he was disqualified. Kinuha ang kanyang lisensya because it is against the law. Itong taong ito, from good, nagpunta sa great. Kaya lang, ayaw yon. Alam mo ginawa niya? He transferred to Mexico. Doon siya, na kung saan, hindi na siya pwedeng pakialaman. At ngayon nagtayo siya ng sariling hospital. Ang dami pong gumagaling. But how can we convince yung tao na mas maganda to? May produkto ako, kotse. Ito ang produkto ko, ito kalabang ko. Ano ang maganda kong gawin para yung customers dito, maski na 20%, lumipat sa aking produkto? I will build up, I will improve my product. Ang aking kotse, pag binili mo, habang tumatakbo, lalong tumataas ang gasolina. Amen. Kahit walang gulong, tatakbo, parang may gulong. Amen. For 100 years, walang pagbabago. Aba, ang daming lilipat sa akin. Pero alam natin na hindi naman totoo yun. So, anong gagawin ko ngayon? How can I get the 20%? By improving my product, advertisement. Kaya lang, yung 80% nandun pa rin. Paano? Alam mo ang dapat kong gawin para yung 80% lumipat sa akin? Hindi ko dapat i-improve lang to. Kulang yon. Ano dapat kong gawin? Siraan ko to. Alam mo yung toothpaste na yan, pag binili mo, mabubungal ka. Samantalang ito kabubunot pa lang, tumutubo na naman. Di ba? Pero kung hindi mo sisiraan to, hindi aalis dyan kasi this is good. Alam niyo maraming prinsipyo sa Bible, good. Pero ayaw natin sa great. Why? Kasi ayaw nating siraan to. Ayaw nating siraan to. Ayaw tuloy nating umalis. Pero kung sisiraan yan, pupunta rito yan. Anong prinsipyo sa Bible ang magandang siraan? Yung praise and worship. Siraan mo yan. Why? Mas maganda ang meron kang cell group. Pero, pag nag-cell group, pwede pa rin sa praise and worship. Kaya lang, kung titingnan mo, good to eh. How can you convince na ito ay better? Siraan mo. Kaya lang, pag siraan mo, mauna ka masisira. Ito pa, gusto kong siraan. Alin ang gusto ninyo? Helping the poor? O helping the needy? O rewarding the performer? Sa church po namin, merong isa nag-speak na pastor. And then he was led to testify about the condition of his church. 1 year silang hindi nakakabayad, pinapaalis na sila. And then na-share niya yun. I was in America then. And then after the message,
nag-iusap-usap yung mga leaders, they were able to raise good amount, enough for that pastor to transfer to another church kasi wala silang pambayad. Merong isang babae, leader, primary, sabi niya, "Sister, ba't ganon? Yung nagsalita sa atin, hindi naman tayo dinidisciple nun eh. Hindi nga tayo binibisita nun eh. Hindi nga niya chinecheck yung devotion natin eh. Ibig sabihin, wala siyang masyadong concern sa atin. Pero, nung mag-testimony, naglabas tayo ng napakalaking amount. Samantalang yung mga cell leaders natin, yung mga pastors natin, talaga nag-aalaga sa atin, we never do that. Bakit kaya? Alam mo kung bakit? Because the church is trained to help the needy, not to reward the excellent. Papatain ka niyan. Kasi when you help the needy always, wala namang kinakailangang patunayan yun. Kailangan mag-improve ako para lalo akong tulungan. Hindi, lalo magpapaawa yun eh. Masama bang tumulong sa needy? Hindi, it is good. But it is better to reward the excellent. Eh, mabuti pa, yung mga marami mag-invite, iyan ang bigyang, iyan ang huwag mong bibigyan. Iyan ang gagantimpalaan mo. Kaya sabi ko nga, pag mayroong tao nagpunta sa akin, is this a help or a reward? Reward yung pastor. Kasi hindi ka naman mukhang needy. Sa totoo lang, kawawa ang pastors na hindi mukhang needy. Walang naggagantimpala kasi ang alam lang natin to help the needy. Parang Amerika, ang laki ng pera in order to help the black. Ano nangyayari sa black? Lalong rebelde, lalong problema, ayaw magtrabaho, but they continue to help them. Samantalang yung mga nagsisikap, bihira na reward. Sa kumpanya, sa Ayala, sa San Miguel, lahat yan sa PLDT. Meron ba dyan na napopromote dahil nakakaawa, dahil needy? No. Laging, pag ikaw ang top earner, bibigyan ka pa ng Rolex. Pag ang dami mong benta, bibigyan ka ng ticket kung saan-saan. Sa church lang, hindi ganon. Sa church, mentras walang-wala at needy, paiyak-iyak. Pengang tissue. Tayo lahat namumove. Samantalang yung pastor natin, na lumang-luma na ang sasakyan. Tuwan-tuwa tayo, kakabless si pastor. Talagang tinawag ng Lord. Tingnan mo, mamamatay na lang, hindi pa kumikibo. Di ba? Why? Because we are not trained to reward. Sa tingin ninyo, rewardable na ba ang mga cell leaders dito? Rewardable na ba ang pastors dito? Rewardable na sa ginawa nila? Meron bang pruweba na pwede na silang reward? Meron. Narito kayo eh. Pero bihira nag-iisip nun. Kaya ako magtatayo ako ng committee sa church sa Caloocan eh. Challenge ko rin talaga eh. Magtatayo ako ng 6 committees. Ang apat na primary, hati-hati sila. Kaya tiga-apat sila. 6 committees. Okay, Financial Committee, Education Committee, Outreach Ministry. Meron akong itatayong isang committee, Buscador Ministry. Walang gagawin kundi tingnan ang pangangailangan na manggagawa. Hindi na kailangan magsalita. Kasi kami, it is very easy for us to speak for the needs of others, but we don't have a spokesman. Amen? Ako pa naman, laging ganun ako. O, sa tingin ko, pwede nating i-reward itong kasi gaganda ng mga cell group siya. Sige, pagkatapos noon, i-reward sila. I-increasean sila. Eh, hindi nga ako mukhang needy. Sabi ng misis ko, yan ang dahilan. Yan ang kasamaan ng kayabangan mo. Hindi kayabangan to. Kayabangan ba yung ipakita ko na ako ay nabubuhay dahil sa reward? Wala pa ako nagpunta sa stage na, kakaawa ka naman. Narito $20. Hindi. Grabe. Brother Pops, we were so encouraged. We are challenged by your message. Narito, ang $1. Hallelujah. At least mayroong 1. Reward. Reward ba to? Yes, reward yan. Mga kapatid, anong gusto niyo? Tulong o gantimpala? Mabibigo ka sa church. Kasi ang uso sa church, puro tulong. Masama ba yon? No!
Pero mayroong mas better. Sino sa inyo ang pinaka-productive cell leader? Pag-iipunan ko yan. Sino sa inyo ang lagi madalang maraming invite, nagiging first timer, nagiging second timers? Yun talagang pag-iipunan yan. Kailangan i-reward yan. Amen? Kailangan i-reward yan. Kasi ganun ang Diyos eh. Welcome, good and faithful servant. Sa kumpanya, ganun. Bakit sa simbahan? Sa tundo lang, hindi ganyan. Amen? Pare-parehas tayo ng DNA. Pero, sinisimulan na nating baguhin ngayon yan. Amen? Wow! Kaya lang, iilan lang yung rewardable. Saan galing tong mga bagong to? Kung sino man ang ginamit ng Lord, they deserve to be rewarded. Si Lord na lang, tama yon. But give honor to whom it is due. May mag-testimony rito, yung anak ko po, cancer po. Pero may pag-asa pa po, sabi ng doktor, putol na ulo, pero humihinga pa rin. Mamumove tayo, Jack. Sigurado yan. Pupunta tayo rito, bibigyan natin, iiyak pa tayo. Mga laging humihingi ng tulong, okay yan. Pero tinan mo kung ano nangyayari. Hanggang ngayon, wala pa rin silang cell group. Hanggang ngayon, konting problema, wala sila sa church. Grabe ang mga tulong na binibigay natin sa kanila. Kaya nga siguro ganyan, the more you give help to them, the more they become poorer. Because they work less for themselves. But the lesser the money you give to them, the more they work and they become richer. Mga kapatid, let us develop the habit of rewarding. Sa amin, may naglilinis eh. Nagluluto, ganyan-ganyan, sabi ko. Minsan nakita ko, talagang nag-improve eh. Ganda eh. Ganyan sabi ko, halika. Ito hindi kita bibigyan I-reward kita kasi nakita ko nag-improve ka. Abay ngayon eh. Pati mukha ko, pinupunasan eh. Wrong motive. Wala na tayo ron. Basta alam ko, they are trying themselves. Mga kapatid, let us signal. Let's develop that. Makikita po ninyo, iba mga cell leaders, you must be rewarded. Grabe ang ginagawa ninyo. Mapakalaking tulong sa amin. You must be rewarded. But, cell members, you must also reward your cell leaders. Because the cell leaders are really investing their time, their money, and effort. Umiiyak talaga para sa kanila. Siguro kaya hindi ginagawa sa atin kasi nga DNA natin eh. Pero ngayon, magsisimula na tayo na gano'n. Kung ang church na to ay mapupuno ng rewarding, naroon pa rin ng helping. Pero, please, medyo ipantay o lampasan naman natin yan. Doon tayo sa rewarding. And tingnan ninyo kung ano ang mangyayari. Kasi ang tao na nagpe-perform na hindi nire-reward, umaalis sa kumpanya, nag-a-apply sa iba, mapapirate. Sa church lang, hindi uso yan. Kasi nga, ang turo natin ay gano'n. Pero alam niyo po ako, if I check my preference, gusto ko nang umalis sa good. Gusto ko sa great. Amen. Sa susunod, marami pa tayong i-discuss patungkol sa parting yan. So if you are blessed, can you say amen? Okay, can we all stand and then let's pray.